Okay, another day tayo guys at ngayon naman since tapos na tayo sa basic na tutorial natin ng paglalagay ng text, paglalagay ng image, pagpapaganda ng image kahit paano. Ngayon gagawa tayo ng invitation, yung simpleng birthday invitation na pwede nating isend through email or sa chat, mga ganon. So, simpleng birthday invitation. At gagawin natin to from start to finish. So, medyo mahaba-haba ito. So, start na tayo. Una, gawa tayo ng new file. Click file, click new. Tapos, ang size natin sa ating invitation, gawa tayo ng 1080 by 1080, then resolution 72, RGB color, white background, okay. Then, click create. So, ito na yung ating layout. Makikita nyo dito, background. Click natin itong lock option para ma-unlock natin siya. So, yan na yung layer 0 natin. Ngayon, maghahanap tayo ng photo. Meron na ako nakasave dito na photo ng aking inaanak. So, gagamitin natin yon. Click File. Click Open. Tapos, punta tayo kung saan natin sinave yung photo. So, meron akong dalawa dito na photos. So, kuha tayo ng isa. Then, Open. So, i-click natin siya. I-click natin yung image. Tapos, i-drag natin dito sa ating layout. Then, release. Bale, yung aking image ay PNG na. Kung gusto nyo malaman paano tanggalin yung background sa inyong image, i-click nyo dito. Diyan sa taas banda. Lalagay ko dyan kung paano magtanggal ng background. Okay? So, meron na tayong isang photo. Close ko na to. Tapos, kailangan ko isa pa. Yung isang Kung sa inyo, isa lang gagamitin nyo, okay lang. Ngayon, sa akin, kailangan ko pa ng isa. Maglalagay pa ako isa. Ng isang to. Yan. Click natin, tapos lagay ko dito. So, dalawang picture. Pagpalitin ko siya. Yan yung isa, tapos dito yung isa. So, i-resize ko itong isa dahil masyadong, actually, lakihan ko pa pala. Lakihan ko pa. Gusto ko hanggang dito lang sa may bandang, siguro, kamay. So, press natin ang Control plus T. Yan, nagpakita yung yung T is transform, magpakita tong ating margin. Sa image, ngayon pwede na natin siya palakihin. Bale, ito, wala akong click sa keyboard. Yung image ko is naka-scale, pag ini-scale ko siya, naka-ano na siya. Proportion na siya. Proportion na yung image. Kapag sa inyo, pag click nyo, tapos dinadrag nyo hindi proportion, i-press nyo yung shift. Sa akin, pag press ko yung shift, baligtad siya eh. Pag press ko yung shift, hindi siya nagiging proportion. So, yan. Palalakihin natin yung image ng hanggang, gusto ko hanggang dyan lang. Ganyan. Yan. So, click natin yung move para matanggal yung margin para okay na siya. Ngayon, gusto ko itong picture na to nakaharap siya dito sa kabila. So, i-click ko ulit yung Control T, right click, tapos flip horizontal. Yon. So, nag-ano na siya, tumingin na siya dito sa kabila. Palakihin ko pa pala. Mga ganyan. Gagawa ako ng copy nito.
Pero bago ko gawin yung copying, gusto kong i-enhance yung photo. So, enhance muna natin yung photo. Auto-tone. Go. Adjustment, shadow and highlights. Tapos, medyo 4:4. Then, click OK. Gagawa ako ng kopya ng layer 1. Kita nyo dito. Press Alt, click yung layer 1, and then drag down hanggang magpakita yung line na parang double line na blue. Then, release. So, meron na tayong copy. Then, click natin yung layer 1 copy. And then, Control T ulit. Transform ulit. So, pag press mo ng Control T, palitin mo naman ngayon yung image. Yung buo naman. Kita yung buong. Gusto ko kita yung buong. So, nakita nyo, nasa likod siya ng malaking image. So, ang gawin nyo, punta kayo sa Layers. Tapos, yung Layer 1 copy, i-drag nyo sa taas ng Layer 1. Ngayon, kita nyo yung Layer 1 nasa baba na. Yung Layer 1 copy, nasa taas na. Ngayon, nasa ibabaw na siya. Huwag ko nang isama yung sapatos niya kalahati na ng baba ng sa baba ng bandang kamay. Yan. Yan, ganyan. So, gawin natin the same sa layer 2 dito sa isang photo. Gawa din tayo ng copy gaya ng ginawa natin sa isa kanina, then i-drag natin sa taas. Okay. So, ang next natin gagawin ngayon, yan, nagawa na natin yung ating image. Nilagay na natin, pero kita nyo, parehas na yung image na malaki at saka maliit is focus. So, click natin yung layer 1 at saka layer 1 muna. Ngayon, gagawin natin, out of focus natin konti. So, punta tayo sa filter. And then, blur, Gaussian blur. So, pag nakita nyo tong Gaussian blur window, balitin nyo lang siya para makita nyo yung around 2. So, ganyan. Ganon din gawin natin sa layer 2, yung malaking isa. Filter, blur, Gaussian blur 2, okay. And then, syempre, pa rin siya, nakapakita pa rin. Masyado pa rin siyang disturbing sa ating maliit na picture. Palitan natin yung opacity niya. So, go to layer 1, then sa opacity ng layer 1, gawin natin siyang 50. Yan. Then, go to layer 2, opacity, gawin natin 50. Okay. Ngayon, okay na tayo sa image. So, ang gawin natin next is maglagay tayo ng background para hindi pure white. So, gaya ng tutorial natin previously, double-click natin yung layer 0. Pag nagpakita yung window, ayan, punta tayo sa gradient overlay. Bago agad So, orange, yung ng orange. So, dito sa window ng gradient editor, so blue, ilagay natin. Darker blue. Okay na to. Click OK. Tapos, dito, scale natin konti. Tapos yung angle, i-scale, gawin natin 40. Close. Break natin.
So, tapos yung angle niya, gawin natin 45. Kita niya 45. Light blue doon, dark blue dito. So, and then, so okay na sa akin yan, hanggang yan. Okay. So, next balik tayo sa photo. Yung maliliit na photo, gusto ko lagyan ng outline. Lagyan natin siya ng outline na white. So, stroke. Click natin yung stroke. Palitan natin to ng around 10 lang. 10 na stroke. Okay. Yan, nakita nyo. Tapos, ganun din ang gawin natin sa isa. Pero instead na i-double click natin, gawin na lang natin, click natin tong FX dito. And then press Alt. Right click, left click, and then drag natin sa layer 2 copy, and then release. So, kinapi niya yung effects nung isa at nilagay niya rin yung stroke. So, yan. Meron na tayong magandang layout ng image. Ngayon naman, next natin, maglalagay tayo ng text. So, sa paglalagay naman ng text, guys, i-click natin itong T, which means text. And then, i-click natin dito sa center. So, makikita nyo dito sa ating tab dito sa taas, naka-center na yung ating paragraph. Pero kung gusto nyo yung naka-left indent siya, eto, left align text. Pag gusto nyo naka-right align text dito. So, since parang naka-mirror yung ating invitation, sa gitna na lang tayo para mas madali. So, lalagay natin dito, happy. And then, sa baba, birthday. Actually, ayokong magkasama pala yung happy at saka birthday. So, kita nyo dito yung, okay. Kita nyo dito sa ating layers. Sa ating layers, yung aking text ay nasa gitna. So, i-click ko to. Tapos, i-drag ko siya sa taas. Nagpakita yung blue na yon, then release. Gusto ko nasa taas siya. Okay? So, happy. And then, duplicate natin to. To duplicate, Control plus J. Okay? So, mayroon tayong copy ng happy. So, click natin tong move. Be sure na naka-highlight yung copy na happy, ha? And then, i-click nyo yung happy. And then, i-drag nyo pababa. Kung gusto nyo naka-align siya, para hindi kayo mahirapan mamaya, press Shift. Tapos, drag nyo pababa para naka-align. Then, release. Ngayon, yung happy na to, palitan natin ng birthday. Okay? So, birthday. Okay, meron na tayong happy birthday. Next na gagawin natin, gusto ko yung happy birthday na to is ibang font. So, punta tayo dito sa A na part na to. And then click. Ngayon, kung di nyo to nakikita, punta kayo dito sa my window and then hanapin nyo yung character. So, kita nyo dito sa character, click, naka-check na sa akin. So, i-check nyo lang yan para magpakita tong A na to, which means para sa character yan. So, habang naka-click tayo sa, okay, click natin yung ating happy. I-set aside ko nga ito. Pin ko para hindi siya galaw ng galaw. Okay, click natin yung happy, tapos hanap tayo ng magandang font. Ito, straight. Okay, then yung birthday. Yan.
Ang ganda yan. Okay, yung birthday, palitan natin yung size ng font. Gawin natin 120. Tapos, i-position natin. Dapat medyo baba. Pag binaba ko siya dito, nakakover niya yung ulo ng aking subject. So, ibaba ko siya. Ilagay ko siya dito sa likod. So, kung ano yung layer nyo, kung nasa baba siya, ibig sabihin nasa likod siya. Palitin natin to ng 90 para sakto sa gitna. Okay. Ayoko yung kulay, gawin nating white. So, pag clinic nyo yung color, magpapakita tong color picker. Lagyan nyo lang sa white, then click OK. Then, yung birthday, palitan din natin ng kulay. Click yung color picker. Yung color, and then go to color picker. Tapos, pick natin tong blue. Yan. Okay. Ngayon, gusto kong lagyan ng stroke yung ating birthday. So, double-click natin yung text na birthday dito sa may layer. Magpapakita tong window. So, ilagay natin dito para makita nyo yung pagbabago. Then, go to stroke. Then, sa stroke, makikita nyo 10 kasi yung stroke niyan eh. Gawin natin siyang 6. Siya na maliit. 10. Okay natin. Nakilap ko pa 15. Yan, ginawa kong 15. Balik tayo. 15. Tapos, yung outer, check ko kung magagawan ko ng ano yung outer glow. Kung gawin natin white. Then yung stroke, balikan natin. Gawin natin tong 7. Color. Yan. And click OK. Click OK. So nakabold yung ating text na birthday. Tanggalin natin yung pagkakabold niya by clicking this T. Okay. Yan, medyo ganda na. Position lang natin konti. Medyo nakalabas yung ano. Yan. So, balik naman tayo sa happy. Tanggalin natin yung pagkakabold ng happy. Taas natin konti. Gusto kong lagyan din siya ng back ng stroke. At saka outer glow. Pero, yan, stroke tsaka outer glow. Bali yung stroke tsaka outer glow na settings, parehas yan nung settings na ginamit nyo dito kanina sa my birthday. So, kung ano yung last na gamit nyo, yun na magpapakita pag nag-click kayo ng ibang mga text. So, gusto ko medyo magkakalayo ito, yung text natin. So, punta tayo dito sa may part ng VA, tapos maglagay tayo ng 100. Okay. Mga 70. Masyadong malayo 100. Tapos, yung ano niya is manabinat siya. Punta tayo dito sa part na to and then gawin natin 100 lang yan. Yun, lumiit na siya. Ngayon, position natin sa magandang part. Ngayon, kung magkadikit sila. Magkadikit ba ang nangyayari? Ganyan na lang. Yan. So, yun. Okay, natapos na natin yung text. Happy birthday. Next naman natin. So, pag nakita nyo,
na may medyo pagkakamali dito sa may part na to. Kita nyo yung nakaibabaw yung malaking image na to doon sa text. So, ang gagawin nyo lang, punta kayo sa may layers, tapos itong malaking image na to, i-drag nyo siya pababa. So, yung dalawang malaking image, ilagay natin siya sa baba ng birthday na word. Yun, nawala na. So, ngayon yung birthday nasa pagitan na maliliit at saka yung malalaki na layer na image. So, yan. Hindi siya ganun kagandang kaganda pang invitation, pero for tutorial purpose. Yan. So, yung malalaking image, medyo masyado siyang, yung opacity niya medyo masyadong less. Gawin natin 70 yung opacity. There you go. So, 70. Yun. Yan, mas okay na. Next natin ilalagay. So, ilalagay natin yung text sa pagitan ng maliliit na image at saka malalaking image para nandun lang siya sa gitna. So, click natin yung T again. Tapos, click natin dito. Maglalagay naman tayo ng, palitan natin yung text font, Century Gothic. Tapos, palitin natin siya into 24. Kailangan natin maliit lang siya. And then color, palitan natin ng black muna para makita natin. Tapos nakita niyo naka-italic yung ating text. Palitan natin dito into regular para dumiretso. Okay, so dito lalagay natin yung address kung saan yung venue. So lalagay tayo venue. Double dot, tapos enter, Manila, Philippines, for example. So, depende sa inyo to. Depende dun sa address na ilalagay nyo. So, lalagay ko lang Manila, Philippines. Okay, kita nyo dito, magkalayo. Anong gagawin ko sa magkalayong text? So, ang gagawin natin, i-highlight nyo by, kahit hindi nyo i-highlight. Punta kayo dito, tapos sa move, para makancel yung pagka-select ng text. Tapos, ang gawin nyo, punta kayo dito sa may characters. Yan. And then, dito sa part na ito, yung A sa taas, A sa baba, gawin nyo itong, since yung text nyo is 24, so dapat malapit lang doon. Gawin nating 30. Masyadong madikit. Dagdagan natin. 40. Yan. Nakikita nyo yung ating text ay medyo parang napitpit siya. Ito sa text natin, dito sa part na to, gawin nating 100% lang yan. Tapos dito naman sa height niya, gawin nating 100% din. Yun, medyo gumanda na itsura. Ngayon, pwede na natin itong paliitin into 30. Yes. Yan, 30 na. So, yung black at saka yung contrast ng black at saka yung blue is medyo hindi maganda. So, yung text natin, text color natin dito, click natin itong color and then punta tayo dito sa white. Mas maganda ang white. So, Manila, Philippines, then blah blah blah. So, kayo na bala pag may kung saang address yung yung venue ninyo. Tsaka ilagay natin yung date sa baba. Date is, sabihin natin, January 1, 2030. Diba? Ganon. Tuloy natin. So, yan. Sa gitna, may space pa tayo. So, ang gagawin natin sa space sa gitna, maglalagay naman tayo ng image or kahit na anong gusto nyo or like sabihin natin you are invited. Maglagay tayo ng text. You are invited on my
8th birthday. Click, okay, click natin yung move, and then punta tayo dito sa may characters, then palitan natin. And then, Kaufman na nilagay ko, palakihin natin into 45 maybe. Magkadikit na naman siya, so palitan natin itong part na to into 45 ang ginamit natin, dapat mas malaki doon, 50. So, masyado pa siya maliit na. Yan. So, dito, masyado pa maliit. Gawin natin 55. Yes, 55. Tapos, yung pagkakalayo nila, gawin natin 70. Yan. Tapos gusto mo malaki yung 8 lang yung malaki dito sa part na to, click mo lang, ay highlight mo lang yung 8, punta ka sa text, tapos click mo yung 8, and then palitan mo yung size ng text, let's say 80. Okay. Then click move. Masyado magkadikit. Ngayon pupunta ka dito at lagyan mo ng 100. Diba? So, taas na lang natin yung happy birthday. Taas natin konti. So, para maitaas nyo siya, gawin nyo, punta kayo sa move, tapos, i-click nyo yung happy, tapos, i-click nyo yung birthday, pero nakapress yung control, para yung dalawa lang ang maseselect, happy at saka birthday. And then, click and drag nyo pataas. So, ayaw nyong tatamaan yung muka ng inyong subject. Click nyo yung birthday. Tapos, i-position nyo banda dito sa gilid. Okay lang na matamaan siya konti. Click nyo yung happy. Tapos, position ng happy. Gamitin nyo yung arrow para mai-reposition nyo siya. Mas natin konti. Huwag natin pagdikitin. Yan. Balik kayo dito sa you are invited and then click pataas. So, yun. Yan guys. Nakatapos tayo ng isang magandang invitation para sa birthday. Simpleng invitation para sa birthday. So, from opening a file from the beginning up to makatapos tayo ng magandang invitation. Ito pwede nyo na tong isend sa inyong gustong invite through Messenger, through WhatsApp. So, ganun lang gumawa ng invitation guys. Simpleng invitation for a birthday. So, yan. Diyan nagtatapos ang ating tutorial sa simpleng paggawa ng birthday invitation. So, yun. Ganun lang. At shout out sa aking inaanak, syempre, na si Xavier. Yan, ginamit ko yung photo niya dito. And yun, pag di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share the video. Pa-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating tutorials. At kung meron kayong mga tanong tungkol sa tutorial sa Photoshop, paki-leave na lang sa comment section para masagot natin sa mga darating nating mga tutorial. So hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Bye-bye!